Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Ray Pelayo. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. 24 na hostages ng Hamas militants, kabilang na ang isang Pilipino, pinalaya na. 3 araw na Philippine-Australia Maritime Cooperative Activity nagsimula na. Transport Group na Manibela nagbantang i-extend sa susunod na linggo ang tigil pasada. At all price hike posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Dalawampu't-apat na hostages ang pinakawalan ng Hamas militant group at nakabalik na sa Israel. Kabilang dito ang isang Pilipino. Sa loob ng 4 na araw na tigil putukan, 50 hostages ang inaasahang i-release ng Hamas kapalit ng 150 Palestinian prisoners ng Israel. Ito ang balita ni Early Briones. 4 na hostages ang pinakawalan ng Hamas militant group at nakabalik na sa Israel. Kabilang dito ang 13 Israelis, 10 Thais at 1 Pilipino, batay sa Qatar na nagsilbing mediator sa pagitan ng Israel at Hamas. Kabilang sa Israelis ang 4 na bata, edad 2 hanggang 9 at isang 85 taong gulang na babae. First batch ito ng pinakawalang hostages ng Hamas sa October 7 attack nito sa Israel. Sinalubong ang mga ito ng mga residente sa Petah Tikva, Israel. ניגר פה קרוב ובאנו לתמוך בילדים ובמבוגרים שהגיעו ואנחנו מאוד מאוד מתרגשים, אפשר לראות על הקול שלי וגם המשפחה שלי פה ואנחנו ממש מאחלים שכולם יגיעו בשלום הביתה ועם ישראל חי ואנחנו מאחלים בריאות לכולם ושכל החטופים יחזרו הביתה במהרה. Samantala, nirelease na rin ng Israel sa West Bank ang ilang Palestinian detainees bilang bahagi ng kasunduan. Sa ilalim ng deal, nasa 50 Israeli hostages at 150 Palestinian detainees ang i-release sa loob ng 4 na araw na pansamantalang tigil putukan. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalaya ng Hamas sa Pilipinong si Gelionor Jimmy Pacheco. Kasabay nito ay binigyang pugay ng Pangulo ang mga naging hakbang ng Philippine Foreign Service para maisakatuparan ito. Sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng embassy officials sa Israel si Pacheco. Samantala patuloy naman ang nainaalam ng Philippine authorities ang kinaroroonan ng isa pang nawawalang Pilipino na si Noraline Bobadilla. Mahigpit na binabantayan ng Department of Migrant Workers ang ilang illegal recruitment agency na nagpapaalis at humihingi ng placement fee sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa DMW, modus ng mga ito na magtago sa pangalang consultancy agency. Kasunod yan ng magkakasunod na raid ng DMW sa mga illegal recruitment agency na nakabiktima na ng ilan nating mga kababayan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Isang taon na mula ng pangakuan ng trabaho sa Poland bilang factory worker sa isang automotive company, ang first time sa ng OFW na si alias Rica. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nakakaalis ng bansa. Nasa 140,000 pesos na rin ang nasisingil sa kanya ng isang consultancy agency. Kahapon abang nag-aasikaso ng kanyang papeles, biglang ni-raid at ipinasara ng Department of Migrant Workers ang agency na ina-applyan niya na 11th Seas Immigration Services na nag-o-opisina sa may Welcome Plaza Mall sa Taft Avenue, Pasay City. Kaya naman nanlumo si Rica nang malamang peke ang ina-applyan niya. Nakakapanghina lang talaga. Kumbaga maman isang taon, parang binuhos namin lahat dito Tapos ganito lang yung nangyayari.
Isa lamang siya sa mga kababayan nating biktima ng illegal recruitment na inihinga ng malaking halaga ng processing at placement fee, kapalit ng pangako ng magandang trabaho sa ibang bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, nagtatago sa pangalang Consultancy Agency Service o Immigration Service ang mga ganitong agency na nag-aalok ng trabaho abroad pero wala namang lisensya bilang isang recruitment agency. Noong November 14 lamang, isa ring training consultancy ang isinara ng DMW sa Santa Cruz, Manila dahil sa kahalintulad na modus. May ilan pang illegal recruitment agency na nasa mahigpit na minomonitor ngayon ng ahensya. Una, patuloy ang ating operation tungkol dito at yung information campaign kailangan pang mas palawigin na ang consultancy service, immigration service, pag nag-recruit na yan, ibig sabihin, pag nangako na ng trabaho, nag-offer ng trabaho, nag-process ng trabaho, yan ay recruitment at kung walang lisensya, illegal recruitment ang tawag doon. Lalo na kung may pinapataw na malaking o tinataga na malaking halaga ng pera. Hindi nga kailangan makapaningil ng pera sa totoo lang. Basta nag-recruit ka, nag-offer ng trabaho, walang lisensya, illegal recruitment na yon sa batas. Ayon sa Migrant Workers Protection Bureau, inaasahan na nila ang pagdami ng ganitong illegal recruitment ngayong balik na muli sa face-to-face ang publiko. Ano naman to expected to the katatapos ng pandemic, medyo tataas yung face-to-face ulit. Yung physical na mga modus kasi during the pandemic it was purely online kasi wala namang transactions. So tinututukan natin yung pareho as the kung ano yung trend na nangyayari, at least we have measures in place para makarespond tayo doon. Panglima na ngayong taon ang 11th Immigration Services na isinara ng DMW. Alinsunod na rin sa mandato ng Pangulo na protektahan ang ating mga kababayang OFW. Paalala ng DMW, delikado ang pag-a-apply sa ganitong mga agency dahil walang katiyakan ng ating mga kababayan sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. At kahit pa sila ay mapaalis papuntang abroad, karamihan sa mga ito ay nagkakaroon ng problema gaya ng kulang ang sahod, sobra sa oras ng trabaho o hindi totoo ang mga employer. Ang delikado dyan, pag hindi lisensyado ng DMW, ibig sabihin, hindi namin naproseso yung kontrata, hindi namin nasilip yung working conditions, yung pagkatotoo ng employer. Hindi namin natingnan lahat yan, hindi dumaan sa amin, kaya posibleng peke o kung totoo man ay kulang yung nilalaman ng kontrata. Kaya't payo ng DMW, mag-apply lamang sa mga lehitimo at lisensyadong recruitment agency. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tagumpay kung ituring ng Armed Forces of the Philippines ang isinagawang Joint Maritime and Air Patrols kasama ang Estados Unidos. Ito ay kahit pa nagkaroon ng shadowing incident ng Chinese warship. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakamit naman nila ang kanilang layunin sa pagsasanay na ito. Kampante rin silang mas handa na sila makapag-operate kasama ang US. Nagsimula na ngayong Sabado ang 3 araw na Philippine-Australia Maritime Cooperative Activity. Sa isang post ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi nito na malaking tulong ang pagsasanay upang lalo pang mapaigting ang ugnayan ng Pilipinas at Australia sa usapin ng maritime security. Kabilang sa mga sasabak sa nasabing training ang 2 barko ng Pilipinas, kabilang na ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur. Gayon din ang 2 surveillance aircraft ng Armed Forces of the Philippines. Sa panig naman ng Australia, sasama sa pagsasanay ang kanilang HMAS Tuhumba at aircraft na P-8A Poseidon. Magsasagawa ang mga ito ng joint patrol sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na tatagal hanggang sa Lunes, November 27. Malayo pa sa katotohanan ang issue ng pakikipag-usap sa International Criminal Court o ICC ayon sa Department of Justice. Ito ay sa kabila ng umiiral na resolusyon sa Kamara na layong makipagtulungan sa ICC. Ito ang balita ni JP Nunez.
Dadaan pa sa masusing pag-aaral ang issue ng pakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla, hindi na tayo kasapi ng Rome Statute. Dahil dito, wala na silang jurisdiksyon sa bansa epektibo noong March 17, 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaya naman naniniwala si Remulla, malayo pa sa katotohanan ang pakikipag-usap muli sa ICC. Ito ay sa kabila ng resolusyon na inihain sa Kamara na nagsusulong na makipagtulungan ang pamahalaan sa investigasyon sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Malayo pa tayo doon. Wala pa nga usapan wala na mausapin pa Malayo pa tayo doon, malayo pa sa bituka. Ika nga, we'll live by the day. Kasi, sabi ko nga, 2019, nakaalis tayo sa ICC. 4 na taon na. Ba't bigla tayong babalik? Pwede ba yung babalik na lang tayo ng bigla-biglaan dahil may nagpapatalon sa atin? Hindi. Pag-aralan natin ito bilang isang bansa. Maging si Solicitor General Menardo Guevara ay nagsabi na kapag inadapt ang resolusyon ng Kamara, taliwas ito sa posisyon ng Pilipinas. Ilang ulit na anyang naglabas ng deklarasyon mismo ang Pangulo na hindi makikipagtulungan sa ICC. Wala ng legal duty ang Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute pagdating sa jurisdictional grounds. Binigyang diin pa ni Guevara, ang pamamagitan ng ICC sa mga aktibidad ng bansa ay panghihimasok na sa ating soberanya. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni House of Representatives Majority Leader Congressman Manuel Jose Dalipe na hindi prioridad ng Kamara ang inihaing resolusyon na layong hikayatin ang PBBM administration na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court laban sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Representative Dalipe, walang inilabas na anumang direktiba ang Office of the House Speaker na naguutos na pagtuunan ng espesyal na atensyon ang nasabing House Resolution. Gayunman, sinabi ng mambabatas na inirerespeto pa rin nila ang otonomiya ng legislative process at nakahanda silang tumali sa magiging proseso nito. Kahapon muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kaya ng Pilipinas na resolbahin ang anumang issue sa ating bansa. Kabilang na ang usapin sa kontrobersyal na anti-drug war campaign ng Duterte administration. Susunod ang House of Representatives sa anumang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang mga ipinasang resolusyon ay nagpapahayag lamang ng saloobin ng mga kongresista. Binigyan diin pa nito na wala siyang direktiba sa Kamara ng nagawing prioridad ang pagtalakay sa mga ito. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang cancer specialty hospital sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking tulong ang ospital na ito para magkaroon ng magandang kalidad na cancer care sa Pilipinas. Ang cancer, anya, ang isa sa mga nangungunang sakit na nakamamatay sa bansa. Ayon kay PBBM, sa tulong ng pribadong sektor, malaki ang potensyal na maging healthcare hub sa Asia o Asya ang Pilipinas. With the help of HCCH, we can revolutionize the cancer care service industry in the Philippines through modern, state-of-the-art equipment coupled with leading medical professionals and oncologists. It will certainly positively reflect on the country's growing potential as a leading healthcare destination in Asia. Hindi normal ang labis na paglalagas ng buhok ng isang tao. Ang sinumang nakararanas ito ay maaaring may problema sa immune system na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit na alopecia areata. Ito ang balita ni Kichi Cipriano.
Huwag balewalain ang paglalagas ng buhok o pagkakaroon ng poknat sa ulo dahil maaaring ikaw ay nakararanas ng sakit na alopecia areata. So, yung alopecia areata, mga kasangbahay, ay isang uri ng hair loss or yung pagkawala ng buhok. Classified po as an autoimmune disorder o sakit. So, ang nangyayari kapag nagkakaroon po tayo ng alopecia areata, suddenly nagkakaroon po tayo ng poknat o yung pagkawala ng hair sa isang parte ng ating anit. Dagdag pa dito, isa ang stress sa contributing factor kung bakit nagkakaroon ng alopecia areata ang isang tao. To be honest, kapag sa mga research ibabasahin nyo, hindi talaga nila alam kung paano na-initiate o natitrigger yung mismong autoimmune na process. Pero sa mga, kumbaga, exacerbating factors kung bakit biglang nagkakaroon, ang isa sa mga pinakasanhi ay stress. Kunwari, stress sa trabaho, stress sa pamilya, personal or yung mga personal relationship, yun po ang #1 cause ng alopecia areata. Alamin at unawain ang mga iba pang dahilan bakit nagkakaroon ng alopecia areata ang isang tao. Manood ng Dr. Son TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umanaw na si dating Philippine National Police Chief at Department of Health Undersecretary Camilo Cascolan. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang anak na si Jiro Cascolan. Sinasabing namatay si Cascolan ng 5:28 PM kahapon. Pero hindi na binanggit pa ang detalye ng dahilan ng pagkasawi nito. Oktubre noong nakaraang taon nang maitalaga bilang Undersecretary ng Department of Health si Cascolan. Pero bago pa ma-appoint sa DOH, dati na rin siyang nagsilbing PNP Chief mula September hanggang November noong 2022. Si Cascolan ay bahagi ng Philippine Military Academy Sinagtala Class of 1986 kung saan kasama niya dito ang mga dati ring hepe ng PNP na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at retired General Oscar Albayalde. Makalipas ang ilang serye ng oil price rollback, posible nang magpatupad ng taas presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 20 hanggang 50 sentimos ang presyo ng diesel kada litro. Habang nasa 30 sentimos na dagdag o maaaring walang maging paggalaw sa presyo ng gasolina. Ang 30 sentimos hanggang 50 sentimos na taas presyo naman sa kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ang final price adjustment na ipatutupad naman po sa araw ng Martes, November 28. Nagbanta ang Transport Group na Manibela na posibleng nilang i-extend sa susunod na linggo ang kanilang nationwide transport strike. Ito ay kung patuloy nilang ipipilit ng gobyerno ang December 31 deadline ng franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Kahapon nagtapos ang 3 araw na tigil pasada ng Manibela. Sa pagtaya ng grupo, posibleng umabot sa 150,000 na mga jeep driver at operator sa buong bansa ang inaasahang makikiisa sa planong extension ng tigil pasada. Isinusulong ngayon ng isang consulting firm ang siyentipikong pamamaraan ng pangampanya tuwing halalan. Isa sa layunin nito ang malabanan ang fake news at mabigyan ng tama at sapat na impormasyon ng mga botante para makapamili ng maayos ng kanilang mga iboboto. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. So technically, isa siyang ecosystem na makikita mo lahat yung mga yan, magkakasama at nakakapag-communicate. That being said, mas less ang misinformation, disinformation. Kasi hindi ka na-expose dun sa kaguluhan sa social media. Bansa tuwing eleksyon, inulunsad ng Publicus Asia ang Centurion Collab Connect. Ito ay isang siyentipikong pamamaraan ng pangangampanya. Matutulungan nito hindi lamang ang mga politiko, maging ang mga botante na makapili ng tamang ihahalal sa pwesto.
Dito bubuo ng isang ecosystem para sa isang kandidato na mag-a-avail nito. Ilalagay dito ang mga inisyal na datos na ibibigay ng isang kandidato. Dahil ito ay isang closed system, ang mga campaigner, supporter at volunteer ng isang kandidato lamang ang maaaring maka-access o mag-login sa mobile system. So ang makukuha mong impormasyon galing dun sa kandidato, yun talagang impormasyon na gusto niyang ibigay sa kanyang mga supporters. Di gaya sa mga social media na laganap ang misinformation, dito masasala ang mga impormasyon na ibinabahagi. Mayroon din itong real-time survey dahil dito agad nakikita ang pulso ng tao at madaling makakapag-adjust ang isang politiko sa kanyang campaign strategies. Yung delay ng survey, napakahirap sa isang politiko magdesisyon kung ano kaya klaseng intervention ang kailangan niyang gawin para sa kampanya. Inihalimbawa pa ni Tikia sa mga social media kahit milyon ang followers, pero sa katotohanan ang iilan libo lamang talaga ang supporter ng politiko. Suportado naman ito ng Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ang pinakamatipid na paraan ng kampanya at wala pang kalat sa mga lansangan. Actually, scientific campaign kasi, alam mo pagka scientific campaign, maganda bagong teknolohiya versus yung data na meron tayo. Pag yan na harness mo, maayos, magiging maganda rin ang kampanya. Lalo na't wala namang batas sa bansa ngayon ang nagbabawal sa pangangampanya online. The key here is communication and connectivity. And so ako ay revolutionary ito na ginawa ng publiko sa Asia, itong Centurion, at I commend them. At sana madami pang ganito. Dahil dito mapapadali ang regulasyon para sa komisyon, maging ang pag-monitor sa mga gastusin o expenditure ng mga politiko, lalo na sa voters' education. Malaking tulong sa voters education din sa amin yan. Dahil naniniwala naman ako na sila ay magpo-propagate ng kung ano yung tama at kung paano bumoto ng tama ang mga botante natin. At dahil dyan, malaking tulong sa amin sa voters education, kukunti lang naman ang budget namin. So at least magtutulong-tulong tayo upang alam niyo po, kapag ang mga mamamayan ay marurunong at madami ang nalalaman, alam natin din na makakaboto sila ng tama. Ayon sa Publicus Asia, pagdating sa usapin ng politika sa bansa, nahuhuli na tayo sa teknolohiya kumpara sa ibang bansa gaya ng US na gumagamit at madaling maka-access sa mga ganitong uri ng application. Kaya naman napakahirap para sa ating mga kababayan na maunawaan kung paano tayo boboto tuwing eleksyon. Kasabay ng Centurion, inilunsad din ang Legionary, isang governance application. Doon naman sa Legionary, di ba, bigay ng ayuda, hindi na natin alam kung sino ang nakatanggap ng ayuda. So doon, titingnan mo, ay si Malutikia pala, 4 na beses na nakatanggap ng ayuda. Bakit doon parati sa kanya pumupunta? So makokorek mo yung distortions sa ground. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumapila sa Commission on Elections ang Smartmatic na i-dismiss na ang disqualification petition laban sa kanila sa bidding process para sa SAC 2025 automated election. Iginiit ng kumpanya na walang basehan ang mga akusasyon laban sa kanila at wala umanong sapat na ebidensya ang mga petitioner. Ang petisyon ay nag-ugat sa reklamo ni dating Department of Information and Communications Technology Chief Eliseo Rio Jr., Augusto Lagmaan at iba pa. Ayon sa petitioners, bigo umano ang Smartmatic na mag-comply sa ilang minimum system capabilities na nagresulta umano ng serious and grave irregularities noong 2022 elections. Naniniwala si Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro na malaking tulong sa pagbabagong buhay ng ilang rebelde ang iginawad na amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kalihim, kaisa ang DND sa lahat ng hakbang na ginagawa ng gobyerno upang mahikayat ang mga rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan at gamutin ang anumang sugat ng hidwaan para mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Nangako rin itong makikipagtulungan sa National Amnesty Council upang
akay ng mga rebeldeng grupo sa pagbabagong buhay. Kahapon, ginawa rin ng PBBM ng Amnesty ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, Revolutionaryong Partido ng Manggagawa, Revolutionary Proletarian Army, Alex Bungkawi Brigade, Moro Islamic Liberation Front, and Moro National Liberation Libo-libong Scout Ranger ang nakiisa sa pagdiriwang ngayong araw ng 73rd founding anniversary ng 1st Scout Ranger Regiment ng Philippine Army. Tampok sa pagdiriwang ang pagbibigay pugay sa mga sundalong namatay sa pagganap ng kanilang mga tungkulin na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa San Miguel, Bulacan, makibalita po tayo kay Nestor Torres live. Nestor, sino-sino yung mga nakiisa at saan-saan galing yung mga Scout Ranger na nagtungo dyan sa Bulacan? Ito nga ay galing sa Luzon at Visayas at Mindanao pa. At sa karamihan dito nga ay yung mga pioneer o yung mga matatanda ng mga Scout Ranger. At kasama rin yung mga pamilya ng mga naulila ng mga Scout Ranger ay nagtungo rin sa San Miguel, Bulacan. Pasado alas 9 kanina umaga nang magtungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Camp Texon sa San Miguel, Bulacan. Sinalubong ang Pangulo ng mainit na pagtanggap ng mga Scout Ranger kung saan nag-ali ito ng bulaklak sa monumento ng mga nasawing Scout Ranger sa nakalipas na 73 taon. At nakiramay din ito sa pamilya ng 4 na nasawing Scout Ranger ngayong taon kung saan nagbigay ng 21 gun salute sa mga namayapang bayaning sundalo. Binigyan pagkilari ni Pangulo sa harap ng monumento itong mga Scout Ranger nga at ito kasama na rin yung 4 na pamilya ng mga nasawi. Kabilang na dito ay sina Jerwin Kaputol na nasawi noong December 2022 sa Hulusulu, si Ernie Brian Valera nasawi noong July 19, 2023 sa Lambitan na Basilan, si Richard De Jesus at si Jemrick Paul Otingho na nasawi naman sa enkwentro sa Marugong, Marawi. Samantala sa pagdiriwang ng anibersaryo ng SRRP, sinabi ng Pangulo na palalakasin pa niya ang puwersa at pangangailangan din at para mapangalagaan din ang teritoryo ng bansa. Sinabi pa nito sa kasabay din ng selebrasyon ay ang pagpapasinaya naman sa loob ng Camp Texon sa San Miguel ng isang military operation ng Urban Terrain o Mount Facility. Lalayon ay i-train ang lahat ng mga Scout Ranger kung saan nga yung mga magte-training, yung mga bago ay para mapataas ang kanilang kakayahan at capability, pati ang kanilang kaalaman pagdating sa warfare o pagipagdigma sa iba't ibang mga aspeto. Sa ngayon nga ay patuloy pa rin nga itong ginagawa ng ating Pangulo na pagtulong dito sa mga Scout Ranger, hindi lamang dito sa Bulacan, kundi maging sa iba't ibang mga lugar. At ito nga ay 6 na buwan ang training ng Scout Ranger. Para maging Scout Ranger ay kailangan nga ay dumaan sa pagiging sundalo o di kaya naman ay kumbaga pumasa doon sa mga eksaminasyon para sila ay maging kwalipikado na Scout Ranger. At maraming pagdadaanan ito, kinakailangan silang dumaan sa physical training at lalo na doon sa iba't ibang paraan kung saan nga ay lalo pang mahahasa ang kanilang mga kakayahan pagdating sa pakikipagdigma. At yan, Matilites Live, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ray. Maraming salamat, Nestor Torres. Naglagay ng rumple strips sa ilang bahagi ng kahabaan ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon Highway o mas kilala sa tawag na Marilake Highway. Bahagi ito ng kampanya ng law enforcement agencies para sa kaligtasan ng mga motorista. Ito ang balita ni Jolitz Matangan. Sikat na pasyalan o daanan ng mga motorcycle enthusiasts ang kahaba ng Marikina, Rizal, Laguna at Quezon Highway o mas kilala sa tawag na Marilake. At dahil sa mga kurbada at paakyat at may pababa na kalsada, mistulang ginagawang racetrack ito ng ibang motorcycle rider. Kaya naman, madalas rin sa Marilake ang aksidente. Yan ang matagal na iniingatan na maiwasan ng mga tagapagpatupad ng batas. At ngayon, mas hinigpitan pa ang pagbabantay dito ng pinagsanib na pwersa ng Rizal PNP, LTO,
HPG at MDRRMO sa isinagawa nilang simultaneous enforcement of traffic laws and anti-criminality operation. Bukod sa paglalagay ng kanilang personnels o force multipliers na nagbabantay sa lugar sa mga pasaway o kamote riders, naglagay na rin sila ng rumble strips. Ito'y upang maiwasan ang pagpapabilis ng takbo ng mga motorcycle rider. Ang objective natin dito is magkaroon kami ng maximum risk awareness on road safety and of course on simultaneous law enforcement operations, implementing traffic rules and regulations. Bukod dito, may mga strategic points na tinukoy na ng PNP kung saan may naka-standby silang pulis na maaaring malapitan ng motorista kung may nais silang maiparating na mga insidente o anumang illegal na gawain. Lalo na ngayong magpapasko, holiday and during long weekends, alam namin na marami po ang pumapasyal dito sa bayan ng Rizal. Kaya ginagawa namin dito para sa kaligtasan ng lahat. Maiwas aksidente at of course, yung tamang disiplina sa paggamit ng mga vehicle, ng motor, para wala pong masaktan. Laging tandaan, ang aksidente ay walang pinipiling panahon o oras, kaya huwag kalilimutan ang road safety. Laging tandaan, sabi nga ni Kuya Daniel, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Jolis Matangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagaan. Ipinagdiwang ni North Korea's leader Kim Jong-un ang aniyay bagong era ng space power ng bansa matapos na ilunsad ang isang military spy satellite. Binati nito ang team ng scientists na nasa likod ng paglulunsad at inilarawan ang misyon bilang ganap na exercise ng self-defense. Ginawa nito ang pahayag sa isang reception ng space scientists at technicians kasama ang asawang si Ri Sol-ju at anak na si Kim Jun-a ayon sa state-run Korean Central News Agency o KCNA. Araw ng Martes, November 21, nang pakawalan ng North Korea ang isang rocket kung saan pinaniniwala ang lula ng spy satellite. Kinundin na naman ito ng United Nations, Estados Unidos at Japan. Isang Brazilian delivery driver at isang batang French chef ang kinilalang heroes ng Ireland matapos na pigilan ang lalaking suspect sa knife attack sa labas ng isang Dublin school. Ayon kay Ireland Prime Minister Leo Varadkar, sila ang mga tunay na Irish heroes anuman ang kanilang nationality o bansang pinagmulan. Helmet ang ginamit ni Caio Benicio, isang Brazilian na takeaway app driver, para pigilan ang attacker. Samantalang tinulungan siya ng isang 17-year-old na trainee chef galing France upang disarmahan ang attacker. 3 bata at 2 adults kabilang ang suspect ang sugatan sa knife attack araw ng Huwebes, November 23. Sinundan naman ito ng anti-immigrant riot ng right-wing na mga kabataan. Itinanghal na Best in National Costume sa katatapos lamang na Miss Universe pageant si Miss Universe Philippines Michelle D. Kagabi inianunsyo ng Miss Universe organizers na nasungkit ni Michelle D ang isa pang special award tapos na makakuha ng pinakamataas na boto mula sa Choicely app. Sa National Costume Competition, inirampa ni MMD ang kanyang kasuotan na hango sa Air Force uniform. Lalo't isang Air Force reservist si Michelle. Binigyang pagkilala rin sa costume nito ang kultura ng paghahabi ng mga Pilipino. Samantala, balik Pilipinas na mamayang hapon si Michelle D matapos na sumabak sa Miss Universe pageant na idinaos sa El Salvador. Naasahang darating si MMD pasado alas 6 mamayang gabi sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend
refresh. Tigil pasada ng piston, walang naging malaking epekto sa mga commuter ayon sa MMDA. We can categorically say na hindi naman po naparalisa yung pampublikong transportasyon. Vice President Sara Duterte naniniwalang buo pa rin ang tiwala at suporta sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM handang protektahan ang pangalawang Pangulo laban sa mga nagtatangka na siya'y patalsikin. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. That we don't want her to, she does not deserve to be impeached. All civilian supply mission sa mga nagbabantay sa West Philippine Sea isasagawa sa Disyembre ng iba't ibang grupo. National Security Council pinayuhan ang mga organizer na sa ibang isla at bahura muna magpunta at wag na sa Ayungin Shoal. This is our way of showing to them and showing to the global community that we are claiming our victory at The Hague, because that's already the international community saying that those seas are ours. They are the Philippines has sovereign right to that to the West Philippine Sea. Police major na suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, hindi maaaring pwersahin na kunan ng DNA samples. Ngunit PNP umaasang makakakuha ng ebidensya na magdidiin sa kanya. Hindi natin siya po pwedeng mapwersa po na kumuha po ng DNA sample po sa kanya. Kaya nag-iingat din po tayo sa pagbibigay po ng further detail. 5 rehiyon o 15 probinsya naapektuhan ng baha dulot ng mga pag-ulan na dala ng shear line at low pressure area. Libo-libong residente napilitang lumikas. Medyo malaki po itong area na apektado po nitong low pressure area and shear line. Technically po 5 pong mga regions ang nakakaranas po ng mga pag-uulan dulot po nito. Hiling ng mga transport group na pag-aalis ng franchise consolidation na bahagi ng PUV modernization program, hindi maaaring mapagbigyan ng LTFRB. Yung pag-scrap ng consolidation process, that's non-negotiable. Dating Senador Leila de Lima, balak munang bumalik sa private practice bilang abogado. Advokasya sa pagkamit ng hustisya sa mga biktima ng Duterte War on Drugs itutuloy. Israel at Hamas nagkasundo na mag-ceasefire. Proseso sa pagpapakawala ng mga bihag pinag-uusapan na. השבת חטופינו היא משימה קדושה ועליונה, ואני מחויב לה יחד עם חבריי. Transport groups nagbabalang maaring humantong sa legal battle ang problema sa PUB modernization. Hindi malayo na umabot po tayo sa legal battle. Mayroon lang mga ilang inaayos pa at pag-aaralan po natin. Maayos na samahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mag-amang sina Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte. Ginugulo umano ayon kay Senator Amy Marcos. Kayo ang nasa Congress, kayo ang nakikinig sa iba't ibang departamento. Driver ng SUV na sangkot sa road rage sa Mandaluyong, naaresto na. Reklamong attempted murder, isinampa ng mga pulis laban sa suspect. Initially, nakita naman natin sa CCTV, tsaka sa yung sa dashcam na yung how it happened. So, it seems parang intentional ang dating kasi that's why initially we prepare yung ating investigator attempted murder. House Speaker Martin Romualdez itinanggi ang alegasyong siya ang nasa likod ng anti-Duterte move sa Kamara. Our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, has got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they're not accurate. Planong pagpapatupad ng no window hours sa Metro Manila, hindi na itutuloy ng MMDA. We decided to scrap totally yun pong lifting ng window hour. Dahil po sa aming palagay, baka mag-spill over lamang ito during rush hour.
Pagkamatay ng babaeng nasa buga ng paputok sa Bukawi, Bulacan, self-accident ayon sa PNP. Dito po tayo sa palaisdaan, malayo po sa mga kabahayan. Ayun po, kaya safe, lang po talaga, self-accident. Ilang hibla ng buhok na nakuha sa SUV na iniuugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon hindi galing sa nawawalang beauty pageant contestant. Ilan lang doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch at ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRB na red po. Isa na namang consultancy agency sa Pasay City isinara ng Department of Migrant Workers dahil sa illegal recruitment. Nakakapanghina lang talaga. Kumbaga isang taon, parang binuhos namin lahat dito Tapos ganito lang yung nangyayari. Ang consultancy service, immigration service, pag nag-recruit na yan, ibig sabihin, pag nangako na ng trabaho, nag-offer ng trabaho, nag-process ng trabaho, yan ay recruitment at kung walang lisensya, illegal recruitment ang tawag doon. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi kumbinsidong dapat papasukin o makipagtulungan ang Pilipinas sa International Criminal Court. Simple lang naman yung isyong yan Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 3 at versikulo 11 na nagsasabi, ginawa niya bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. At yan ang naging kabuuan nating balitaan ngayong araw po ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako si Ray Pilayo. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinahahalagahan. Magandang tanghali.